Eto, eto yung nangyari Mm. kay Conor. Kasi naman, itong si Conor, umano siya bumanat siya nung opening attack niya was a flying switch kick. Ayun, no? Tapos bagsak, palpak yung landing niya. 'Di ba? Alam mo ano, in our day and age na we are both big fight fans, naabutan natin yung mga lumang ano, yung mga lumang generation ng mga fighters and also yung current ones, kahit na hindi ako masyadong nagpa-follow. People should understand na hindi na bata si Conor. And Conor himself should understand na hindi siya bata. Oh, Yung mga well, ginagawa niya before, majority of it talaga may toll na sa katawan niya. Katulad niyan, 'di ba? grabe. Ayun, oh. Well, hindi pa naman sobrang tanda si Conor. Ano talaga siya dito Ilang mukhang taon na ba siya ngayon? 37 siya 40 na siya, 'di ba? 37. Oh, wait. 37 siya. But yeah, he's not 20s in his 20s at the prime of his Mm. kumbaga yung physical strength, 'di ba? Medyo a little bit over the hill na siya. Pero And and he was drilling this. Meron siyang video na he was drilling this exact move. Right before they tawag dito dun sa locker room bago siya lumabas ng locker room. It's ginagawa niya sa pads. And pero explain muna natin kasi sa inan ano ng natin trained eye, inan ng trained eye, akala ng tao, uma-acting lang siya, ayun 'di ang ba? hindi yun, 'Di di. ba? Kasi Yung tignan mo yung galaw niya, even si Max nga, tinitignan ko yung fight na yan, nakita ni Max bago pa nakita ng ibang tao na injured na siya. oo, it's itong si Conor kasi kung hindi niyo siya kilala kasi matagal na absent Mm, si Conor McGregor eh. si Conor. He was the biggest star in UFC history. In terms of money fights and whether you like it or not, him or not, ano talaga siya. Para sa akin siya yung GOAT ng fight promotion eh. Now nobody is better than Conor McGregor. Nung ginawa niya pa lang the way he moves na yung ginawa niya na parang sinugod niya si Max Holloway dun sa unang stare down nila tapos tinapon niya yung sunglasses ni Max. Effective Oo. talaga siya eh. Iba pag si Conor nung gumawa eh. 'Di ba? May ibang mga gumagawa ng mga ganong klaseng antics. Pero it's not Not as as impactful. effective, 'di ba? Oo. 'Di ba parang ang dating pa nga ng iba parang either trying hard or copycat. Kasi meron parang ginagaya na lang nila yung Si Conor, yung ginawa ng template mga niya. nauna, 'di Oo. ba? Like let's say yung ginagawa ni Max dati yung magpo-point down, 'di ba? Mm. Pag ginawa ng iba yun parang supot eh, 'di ba? Kasi ginaya mo lang yan kay Max Holloway. Oo, Parang ganun. oo. Oo, 'di ba? Alam mo ba, It sobrang sabihin ko lang to. When yeah, I was going in yesterday, feeling ko magkakaroon ng Conor moment eh. Bukas, ngayon, today. Kasi kahapon yun eh. So, tama naman ako, nagkaroon ng Conor moment. Yun nga lang, on baliktad. the That's worst not what end. you expect. Oo, Oo, di that's ba? not what you expect. Feeling ko magkakaroon ng Conor moment. So, naisip ko, parang, mananalo siguro si Conor. Di ba? Tapos, actually, itong pinakang best case scenario for me. Kaya sobrang disappointed ko eh. Ito yung na-imagine kong best case scenario sana. Conor McGregor and Max Holloway parang beating each other up going into the last round and Max Holloway will point, maaabot sila dun sa last 10 seconds kasi last 10 seconds siya kasi po point dun sa gitna eh. And they're gonna duke it out tapos Ar mananalo si Conor McGregor. Knockout hmm, si Max Holloway. Yan ang ni-imagine ko. Yun sana ganun ang mangyari. Sobrang saya ko siguro pag ganun nangyari. Tapos or ngayon, yan ang or nangyari. wala, ang layo. Wala pa ngang ano, eh, 20 30 seconds within, seconds. oh, 'di ba? I 30 think yung seconds lang, tapos na. best yung best outcome niyan is whatever you said or you see another Forrest Griffin and also pangalan nun si ano yung sa Ultimate Fighter 1. Anderson Silva. Um, no, no, no. Forrest Griffin and also Si si Bonnar.
Bonner Stephen yata, Bonner, si no? Stephen Bonner, na gano'n yung mangyari para ma-hype up yung tao. And knowing kasi Conor, as a fighter, mataas ang IQ ni Conor. Ngayon tinitingnan ko ulit, what are you trying to do here? Gusto mo Oo nga. gusto mo bang gayahin si Jorge Masvidal? Na parang shock na win ka, 'di ba? Well, ano siya, pwede. Pwedeng 'Di ba? he wants to start with a bang. Kasi Oo. gusto niya, he clearly wanted to start with a bang and make his entrance spectacular. If he lands that, then good. Kahit hindi, edi okay din. Yun nga lang, Worst yung case worst scenario case nangyari. scenario, yun ang nangyari, di ba? Yung Oo. pagkakabagsak niya kasi, tawag dito, Wala, talagang eh. Kita mo dun sa camera na sablay. medyo may Napataas yung napataas yung talon niya. So oo. pag bagsak niya, naka sideways yung knee niya. Basically, he blew out the Yun, tendons, the oo. ligaments ng Yung knees niya. talon na yun, oo. Oo. Eh, this is why sorry. I mean, people like Conor McGregor, I don't. Sorry to be honest with you. I mean, No. gusto ko siya yung nagdo-dominate siya, and somehow nung nagkaroon siya ng resurgence, naalala mo yung good guy Conor, then medyo gusto ko yun. Dahil syempre ang habol ko sa isang fighter is also going to be some sort of an example to people kapag lumalaban. Nakakasawa for me, nagsawa na ako sa mga Tito Ortiz type. If you know what I mean? Nagsawa na ako. Ito bro, sige. Ito yung tina-practice niya yung kick before Oo, coming kung yan in. ang pina-practice 'Di niya, ba? ang layo ng ginawa niya. Dahil ang Oo, taas ang masyado. taas nung talon niya, 'di Oo. ba? Ang Then taas nung talon niya eh. At then he saka may needs takbo siya eh. oo. Pero clearly, he wanted to open with that kick. Pa, 'di ba? Kung gusto niya magganyan, paturo siya kay Machida, putya. 'Di ba? Paturo ka karate yan napaka-obvious Kaya, na karate move kaya yan naman ni Conor yan kasi karate rin naman talaga yung Oo, style ni Conor eh. Magaling naman talaga siya. Yun nga lang, minalas overestimate talaga niya. siya. Hmm, Feeling ko na siya, nagkaroon siya mabagyo ng na naman. adrenaline rush. Oo, Tapos dahil sa ingay. napataas yung talon niya. Yeah. 'Di ba? 'Di ba? So, ang mangyayari, yung talon niya dapat mga hanggang dito lang. Teka, ulitin natin. Ano ba, slow-mo yan, no? Oo nga eh. So, mahirap yun eh. Ayan Isipan dapat niya. yung talon niya, Yan, ganyan lang. Yan, ganyan lang. dapat, Hindi yung ganyan. pivot lang talaga siya. It's not going to be a full na talon na Yeah. mako-compromise yung isang paa mo. Dun sa nangyari sa fight, Hmm. by the time na nakataas na yung paa niya na ganyan, Oo. nasa ere pa din yung Nasa paa niya ere na pa yung isa. isa. So, yung Oo. support niya Dapat wala. dapat nakatapak na siya by this point Oo. eh. Nung dun Man, sa fight, habang ganyan, mga 2 or 3 inches in the air pa rin siya. ang So, daming butas niyang move na yan, kung tutuusin. Kung may oo. nakalaban ka na high-level wrestler niyan, putya, take down ka niyan, brad. Wow. Di Maaari, ba? 'di ba? Again, worst case scenario, injury. Mm. Nakakalungkot din kasi, in a sense, kakabalik pa lang niya. And then, Oo nga ganun eh. agad yung nangyari. And also, 'di ba, it's yung blowout ni na sabi niya ilang kasi 'di ba ACL, MCL, yung ilang CL yung nadali sa kanya, 'di ba? So, yan, taon yan bago if Wala na, bago ang bumalik. possibility. Oo, Oh, wala na. kung babalik pa siya. And it will take him, baka magi-steroids na naman siya. 'Di ba? Kasi for those who didn't know, Conor was out for 4 years, almost 5 years kasi he suffered another Kaya yung leg injury oh, niya kay tawag dito, kay Dustin. gruesome injury na he literally snapped Mm. his shin, Yung 'di ba? oo, In two. Tapos nilagyan siya ng nagbakal, 'di ba? oo. Grabe, sobrang malas. Sobrang Anong malas.
ang pinakamalalang ganun talaga kay Anderson Silva for me. Pucha. Pa- Yung, Para sa akin, pero parehas lang yun. Sakit. funny enough, di ba? Yung nangyari sa Oh, kanya yung dalawa ni Chris Weidman is identical yung oo nga, nangyari no? din kay Weidman. Ang ano nun, no? Si Weidman din yung gumawa sa kanya, di ba? Oo. Oh, di ba? What's the probability na mangyayari yun? Di ba? Tapos si Connor nakisali pa. Oo. Comicsman Crossfire is a fully independent production that champions free speech through real conversations, principled debates, and unfiltered exchange of ideas from the best people we can find. You can support this program by joining our YouTube membership, which gives you access to the unedited live streams of the episodes, or by sending direct donations through this QR code. Salamat at mabuhay kayong lahat. Buti nga hindi na siya ni Dustin nun tinuturo na nga sa kanya wala na. Nagpumilit pa tong si Mang Canor. Ang matindi kay Connor nun, alam mo kung pinakabilib, doon ako bumilib talaga sa kanya eh. Na legit siya eh. Kasi di ba si Chris Weidman at si Anderson Silva nung nabalian sila, naglulumpasay sila sa sakit eh. Si Conor McGregor nagmumura pa, binura pa niya ng todo-todo si Dustin. 'Di ba? Nandun siya parang mukha nga siyang gago eh. Pero isipin mo kung gaano katindi yung tolerance ng pain niya. I don't know. Hindi ko alam kung ano. Kasi tingnan natin kung mahahanap natin yung Conor McGregor leg break. Noong nag-break yung di bumagsak siya. Ang ginawa niya, nag-interview pa siya ni di ba? Ni Joe Rogan nun. Ang ginawa niya, nag-scoot pa siya going to the fence. Tingnan natin. Ayun oh. Ay! Ayun oh. Oo nga pala. Hindi pala siya leg pa lang. Hindi pala siya sumisipa noon. Ang nangyari, pagkasipa niya, na-block siya nung siko ni Dustin yan eh. Tapos nung bumagsak siya, naglagay siya ng weight doon sa paa niya, tsaka siya doon nag-break. So yun ang nangyari pala, naalala ko na. Ang pinaka niyan, ewan ko kilala mo si Tyrone Sprong, yung kickboxer. Oo. Siya nangyari sa kanya. Sa kanya talaga parang baliwala. Humiga na lang siya pero hindi mo halatang may masakit sa kanya. It really depends sa siguro, no? Sa training nila. And also pain tolerance. Talaga. Katulad yun. There's nothing na ikakahiya ni Conor sa ganyan. I mean, first time in almost 5 years siyang wala. Malas na talaga. Meron siyang sinabi na meron siyang sinabi na tawag dito, yung pagiging hanapin natin hanapin natin yung post ni Conor. Ganto ko ngayon. Parang gusto ko na manood na naman ng mga Fyodor Emelianenko highlights ko. Ano daw mamaya? Si Conor McGregor, meron siyang post na na syempre masama ang loob niya na ganun nangyari. Kasi nag-expect din siya sa sarili niya eh. Na mananalo siya. Oo, na mananalo siya. Tsaka, maganda laban. It's, meron siyang sinabi meron na siyang statement Ito yata. My head gasket is gone, destroyed. I had no injuries. Injuries going into the fight. I was throwing kicks, planted and jumping all throughout camp as well as backstage before the fight. Okay, this came out of nowhere. I am beyond dark here. I can only describe it as hell. Kasi this is the first time na napahiya siya ng ganito in his professional career, di ba? I don't know kung... pwede kasing napahiya din siya nung
nasubmit siya ni Khabib o tsaka Hindi, hindi yung kay Khabib. nung kay Nate, 'di ba? Pero I don't think so eh. Iba to eh. oo, Ito simula pa lang eh. oo nga. Simula pa lang eh. Yun yung impact sa fighter nun na gaano katagal in the ring and Mm. yung longevity mo dun sa sa laban na yun. And also parang kakatapos lang niya sa isang matinding injury tapos ito na naman. ulit. 'Di ba, grabe. Sinong Robert Griffin na to? Needs to retire. Do you think he needs to retire? Ngayon? Pero feeling ko, ihirit pa yan ng isa. Pero on his way na siya. The only person who actually defied quote-unquote father time is only Randy Couture. Sorry. Siya lang talaga. Meron pa rin namang, depends on kung anong mo ng limit ng time. Kasi, Pero yung accomplishment si Couture nung heavyweight siya, on his age, naharap lang siya kay Lesnar talaga. I guess. Pangalan nito, teka, hanapin na natin yung post ni Che. Si Che yung nag-post nun eh. Habang ninahanap mo yan, anong tingin mo sa future ng ng heavyweight division ngayon? Heavyweight? Ano na yung nangyari kay recently? Pinanood ko yung laban na yun ulit eh. Pucha, wala man lang warning o foul. Alin doon yung kay Yung kay Kane, pati kay sinong kalaban niya ulit? Si Tama. Oo. Madaming madaming problema sa cheating yung si Gunn. Pero mukhang hindi prepared physically. Hindi maganda yung preparation ni Pereira for that fight kasi Gunn was already beating him before yung mga sabagay nangyari yung kalokohan na yun. Before the back of the head strikes, he was already beating him. Yun nga lang problema, habitual cheater kasi itong si Gunn. Kasi yung unang nakalaban niya si Tom Aspinall. Hindi. Grabe yung ginawa din. Talagang yung isipin mo kung gaano kalaki yung daliri ni Gunn. 'Di ba? Sa laki ng daliri noon. 'Di ba? Pasok na sa mata mo. Pasok na pasok dalawa. Buti sa isa lang, dalawa talaga eh. Tapos pasok hanggang knuckle. Hanggang second knuckle nung daliri nun. Hindi nakabulag talaga. Nakaganon talaga. Hanapin natin yung pagkakaano. Sinong mas malala? Siya o si John Jones? Mas malala yung kay Gunn. Mas malala yung kasi Thomas Bin. Oh no. Grabe kasi talaga yung Teka, hindi. May mas malala pa dyan eh. Nasaan ba yun? Disqualified siya yun, di ba? Oo. Disqualified siya. Sabi nga ni parang nararamdaman pa daw ni Tom Aspinall hanggang ngayon. Ni Tom Aspinall yung knuckle ni Takantado yun si Takantado yun si Tom. May nilabas siyang picture nung nakaraan na parang naglagay siya ng helmet kapag lalabanan niya si Gunn. Oo. Ito na mo yung laban niya ni Alex na strike sa back of the head daw. Yung lalagay daw siya ng helmet in preparation. Di ba hindi man, unang knuckle lang naman pala, hindi naman dalawa. Parang malalim pa rin. Pero isipin mo kung gaano kalaki yung niyan. Siguro baka yung point, yung index finger niya mas malaki pa sa thumb ko eh. Di ba? Yung retinal attachment pa yun kung tutusin. Ano yun? Sabi ni Dana White, who the fuck? Who the fuck gives a shit? Grabe. Aspinall, actually dapat yan eh. Dapat bigyan ng attention talaga ni Dana White. For some reason parang yung gloves nila ayaw nilang ayusin, 'di ba? Yung case episode ni Joe Rogan. Meron siyang what do you call this? Meron siyang yung fight naging guest niya si Justin Gaethje at saka si
si yung coach ni Justin Gaethje, nalimutan ko ang pangalan. Basta legendary coach yun. Nag-ano siya, meron siyang invention na bagong gloves. Tapos pinakita nila kay Dana White yun. Kasi ano Ayaw- yun, yung legendary kickboxer, yung Oo. trainer din. I forgot Oo, his name, trainer pero prominent siya. Kasama nila Greg Jackson, as far as I Oo. remember. Narinig ko yun Oo. dahil 'di ba pinapatent nila yun pero ayaw yata gamitin ng UFC. Oo nga eh, di ba? Puti daw na gloves yun para cover daw yung kamay. Magmumukha siyang hybrid na na boxing and also MMA gloves. So ayaw nilang gamitin for some reason. Hindi nila alam kung bakit. Si ano yun, ang pangalan? Trevor Whitman. Oh, yun. Trevor Whitman yun. Grabe yun eh. Isipin mo to, mga palaginipan mo talaga yan. Itong Yan, daliri na to, grabe. Hindi, ang malala pa niyan, di ba, kung pumasok talaga yan and then may permanent injury ka. Tingin Ayun, ko ano talaga ako. Galit na galit siguro ako talaga pag nangyari dyan. Kahit mabait kang tao, pag maaalala mo. Tapos ngayon champion siya. Di ba? No, paper champion yan. Si Cyril Gunn. Sorry. Para sa'yo? Oo. Tingin ko naman okay na. Tingin ko I don't know kung paper champion. Kasi champion pa rin eh. Pero, well, champion siya kung sa champion siya. Pero isipin mo yung panalo niya. Oo. Ano lang talaga, very questionable yung win niya kasi it was not a clean win. Kung nanalo siya kay John Jones, and I could definitely say na champion ka talaga. Alala mo yung laban nila? Well, ayon kay teka, bakit nakasama si John Jones? Natalo na nga siya ni John Jones eh. Hindi, yun nga. Kung yun nga yun, for me, kung natalo niya si Jones during that time, then cemented ka na totoong champion ka. For me, kasi, ang nun, the way I see it as a fight fan, parang wala din siyang ginawa sa laban na yun eh. Well, he was overwhelmed kasi. He was overwhelmed. And mas malaki siya kay John. Ang laki ng difference niya sa laki ng katawan. Yung height, okay, medyo pantay kayo. Pero for me, there is no way na hindi ka nakalaban. Sa skill kasi, sa skill kasi, ang nangyari kasi doon, tawag dito, na-overwhelm siya eh. Parang, he was taken down, tapos wala na siyang nagawa. Wala na magawa. Yun nga eh. Kasi si Cyril Gunn is a kickboxer eh. Kickboxer siya. Most kickboxers, diba, maganda rin dapat ang takedown, ang takedown defense. As far as I know. Dapat proficient sila. And knowing din na hindi naman natural weight ni John Jones yung heavyweight. Umakyat siya doon. Well, in fairness to Jones kasi, it took him like 3 years bago siya mag-heavyweight. Ang tagal talaga. Ang tagal niyang nag-acclimate sa pagiging heavyweight. Diba? So, it's I don't know. Kaya it's nga process talaga sa kanya. Ang nangyayari nga nung laban na yun, parang on and off eh. Diba? So, diba nangyayari? Pero it was just it was just a few wala pang 1 minute eh. Diba? Yun nga eh. Ito nangyari sa kanila. So konti lang yung exchanges. Ang tindi ng fight IQ ni Jones. Yun lang masasabi ko. Oo naman. Wala namang given na yun eh. After that, wala. He was just dragged down. Ang lakas ni Jones, di ba? Ayun ang pucha. Wala na. Tapos ayun, Hindi niya na nga inupakan eh, di ba? Oo. Tapos yung mukha niya talagang he didn't know what happened. He had no idea wala siyang response sa isang rear naked choke na ganun. And kung tutuusin yung position na yon, based sa nakikita natin even before, that's not even sobra lalim, di ba? O baka hindi naman magtatap yun kung I mean, baka hindi na lang talaga niya alam kung anong gagawin kay Jones.
Yun na lang yun. Ano yun? For sure, the choke was done correctly and Done talagang correctly. na-choke siya. If he did not tap, he will go out. Ano siya, Pero magpapass from out that siya. angle, mukhang hindi pa siya ganun kalalim. Kita mo? From that angle. Maaring muka, pero tingin ko, You're I don't not think there. he will. I don't I'm think not he the will person. tap. I don't think Maybe. these men will tap on an incomplete choke. It Teka, reminded tingnan me natin. yung ano naman, yung choke ni ni Khabib. Uh, Yun na. yung kay yung kay Khabib, iba naman yun. Parang He face really yun sa got kanya eh. him eh. Neck crank yun sa kanya, face crank yun sa kanya eh. Pucha. Okay. Sabi ni Conor, mukhang mababali daw yung panga niya eh. Yung pakiramdam Malakas niya. masyado eh. Oo. Well, babaliin talaga niya yung panga niya. Personal yun eh, yung laban nila eh. Sobra. Yung bro, yung UFC Freedom 250. So isa pa kasing nangyari doon sa laban ni Khabib ni tawag dito ni Conor was UFC 329 yun eh. Ang ang co-main event is si Paddy the Baddy. Si Paddy the Baddy. Nag-comment nga si Paddy Wimbledon na, oy, tapos na yung laban ni Conor. Oo nga eh. Tapos na? Hindi niya Kasi, syempre, kasi nasa, more or less nandun siya sa same weight class ni Conor ngayon. Nasa 170. Si Conor, makyat eh. Diba? So, 170 ba o 155? I think, basta ganun. 117 sila ngayon. Nasa 170. Si Paddy, 170 rin nata. Sila ni Gaethje. Natural weight ni Paddy Pimblton yung 170. Si Conor, nagsimula siya ng lightweight, di ba, before? Oo. Nasa pa nga. Silang dalawa ni Max, di ba? Nasa 135 siya yata nun eh. 145. Featherweight. Diba? 145 ata. 145. Oo. Tapos mukha siyang mukha siyang kalansay nun eh. Dati. Naalala mo yung impersonator niya ni Conor. Oo, grabe. Tuwang-tuwa ako doon. Grabe. Tuwang-tuwa talaga ako doon sa hype na yun. Hindi ko maalala yung pangalan niya. Ang Russian kasi, Russian na, Iwas something, parang ganun. Tapos yung pusa. Yung pusa no? Hindi ko maalala. Yung pusa, siya yung gumaya dun sa siya yung gumaya, di ba? Nasa bayan makita natin yung pusa. Tapos meron pang edit na linagay nila yung mukha talaga ni Conor doon. Sa video na yun. Like nun yung isa, di ba lagi kong sineshare yun, yung mga post niya sa stories. Nila-like niya. Oo, nakakatawa yun eh. May 2 beses nilike niya. Pati yung pusa. Tuwa talaga ako dun sa pusa na yung visit na yun. Bad anyway. Pero ito, if Conor does return, sino ang niya? Sino kaya pwedeng i-match sa kanya? Wala na. Tapos na eh. Natalo. He won't be back for another Kung sana. Hindi, kasi kung let's say either manalo or matalo siya, there would be another fight. Pwede niyang labanan si Paddy. Si Paddy kasi Paddy won today. Nanalo siya. Ang kalaban niya si Saint Denis, which was a very impressive win. 'Di ba? Kasi ang bilis lang din, under 1 minute. Paddy versus Saint Denis. Sabi niya St. Denis daw po siya. Oo. Saint Denis. Ito. Ang bilis. Very very impressive. Nakakatakot tong si Saint Denis. Saint Denis. Oo, magaling to eh. So, pagka shoot niya, he caught him in a darts choke. Darts ba? Oo, nasa Tapos.
Wala na. Natalo niya under 1 minute. So, ano siya, kasi 'di ba, ang thing kasi dito kay Paddy, ano siya he's like Conor McGregor. Very very hyped na fighter. And ang difference niya kay Conor McGregor, he didn't look as dominant. Kasi si Conor McGregor nung bago siya, before Aldo, ano talaga siya, mukhang sa division niya, world beater talaga siya. Tinatalo niya yung mga tao. Si Paddy, madami siyang panalo, pero hindi siya kasing dominante ni Conor. There were times na mukha siyang knockout, ganun. Pero, kaya, di ba, ang tinatarget niya kasi is Ilia Topuria. Di ba? And Another before thing. niya That's dapat kasi another conversation sa Ilya. dito yung storyline niyan ni Paddy. So, si Ilia Topuria at saka silang dalawa, halos magkasabayan sila eh. So, years ago, nag-iringan na yung dalawa publicly. Nagbatuan sila ng baso. May ganung event eh. And what happened was, so parang, they went separate ways. Nag-ibang, mas mababa yung tawag dito, yung weight class ni Topuria eh. Oo. So, mas mababa. So ngayon, magkaiba sila, naghiwalay sila ng landas. Pero si Topuria umakyat na eventually. Tapos nilabanan niya nga si Justin Gaethje. Pero before he fought Justin Gaethje, nilabanan muna niya si Paddy, and the people were saying, kasi si Justin Gaethje matanda na eh, di ba? Mas matanda na sa kanila. 38 na si Justin. So, conventional knowledge would say, matatalo siya ni Paddy. Hindi, natalo si Paddy. Natalo si Paddy ni Gaethje, 'di ba? Decision. So ngayon, inaasar niya ni Ilia si Paddy, hindi mo nga natalo si si Gaethje, matanda, 'di ba? Tapos ngayon binugbog siya ni Justin Gaethje, 'di ba? Sa UFC White House. 'Di ba? Ano masasabi mo doon? Ano yun, disappointing yun for me. Kasi fan ako ni Topuria. Ganun. Fan din ako ni Justin. Fan din ako both people. Pero if you look at, ito yung sinasabi dun sa MMA on point na yung math logic ng MMA does not really make any sense. So, you might see someone as dominant as Ilia Topuria, and then yung kalaban niya si Justin Gaethje na alam mo matanda na eh. Marami ng mileage, hindi rin normal. Parang nga siyang sabihin natin walking tank si Gaethje na kukunin talaga lahat ng mga sa paksi pa. And Ilia sa type of fighter na lagi nagdi-dish out more than he should. So etong laban na to, I never expected na mamamanhandle siya. Kaya nga, nobody expected that. Pero nung nalaman mo na marami rin pala siya personal struggles na okay. Malamang yung utak niya wala dito sa laban na to. Or at least some of it. Kasi sobrang prideful niya Hindi man prideful na masama, pero prideful si Ilia when it comes to him being the champion and also dominating Kaya naging fan ako niyan dahil whether or not yung ma-dominate niya yung kalaban, manalo siya, he still has respect for everyone. Mukha lang trash talker si Ilia, pero if you watch yung mga post-fight niya, even yung pre-fight, marami siyang may respect talaga siya. Trash talker siya, pero ibang style ng trash talk niya. Iba yung style niya. Medyo mas cerebral yung niya, mga parang bibigyan niya ng white rose, parang hinihintay, mga ganun ang mga diskarte niya eh. Ibang style, si Canol kasi, bastos talaga, di ba? Eto, at saka basta, spectacle si Conor. Si Conor. Grabe yung knee na yun, yung huling knee na binigay ni Justin. Ang matindi kasi dito, unang-una, ginawa ito sa White House. Di ba? So, and supposedly, for the 250th anniversary ng American Freedom. Di ba? Ng America, basically. At saka, tinapat nila sa birthday ni pareng Donald.
Siyempre, gusto ni paring Donald, ano siya. Well, Siya pa rin. aside from that, kasi may mga nag-o-object na parang bakit ginawa sa White House. Pero, Oh my God, that's another topic na it's, talaga. well, and also, tapos na yun, di ba? Ano Oo, pa, tapos bakit na. pag-uusapan ba Yeah. Tapos na eh. Anyway, so ngayon, pero since related yan siya sa Amerika, it would suck kung matatalo siya Matatalo ni si Justin, Justin. di ba? Yeah. Diba? Pero ang thing kay Justin, everybody has counted him out nga. Kasi nga Every matanda time. na siya. Oo. And also, lahat naman tayo believe sa skills ni Justin eh. Pero we know that Justin was never the world beater. Yeah. Like Ilya Topuria looks. Diba? Mm. Ganun ng ano eh. Parang Ganun na scrappers. nangyari yan dito eh. Ganun na nangyari dito eh. Ano siya yung, kumbaga para siya yung perennial, ano eh, parang gatekeeper. Gatekeeper. Oo, pero hindi. Pero diba, He'll never kumbaga become parang champion. he would always come near but never finishes sa pagiging champion. Although naging BMF siya, di ba? Pero yung talagang champion, alam ko, I think this is the first one na naging champion. At least naging champion na siya kahit nasabihin mo pa twilight na ng career niya, nakuha pa rin niya. That's good. Diba? So yun pa, so doon pa lang parang mukhang mayayari si walang matatalo ang Amerikano sa White House. So kaya it's a lot more special for the fans. Tapos kita mo yung backdrop mo parang Street Fighter di ba? White House stage. Diba parang naawa ko kay Ilian kasi ano yan, first time siyang maganyan eh. Oo. First time niya talaga, not just matalo, first time niyang makaranas ng talo. Pero yung the manner ng pagkatalo niya, di ba? At saka madami, with all the trash talk, with all the antics he did, ano talaga siya di ba? Parang minaliit niya rin kasi si Justin Oo. Tapos basag-basag ang mukha niya talaga, grabe. Si Josh Hoskin. Ano mo doon? Anong tingin mo? Michelle Obama was a man. Gago no? Wala Yan talaga yung Pero walang wala pa akong nakitang UFC fighter na Democrat naman. Kung ako UFC fighter, tapos hindi man ako political, gagawin ko yun. Ako yung book na parang gagawin mo lang kasi si Hoskin parang parang nagdo-WWE lang naman talaga siya Try nilang gawin yung ginagawa ni before, ni Kumparing Chael before. Si Paring Chael. The biggest difference lang, Chael was very effective. At saka merong may artistry si Sonnen kasi. Itong si talagang talagang walang artistry lang talaga. Kung anong maibato niya, yun na yun. Yeah. Sino pa bang ngayon? Who is the up and comer ngayon na tingin mong pwede mag-dominate pa? Ngayon mga pa na parang too early to tell. Parang let yung batch ni na Ilya, let them play for now. Ganun ang tingin ko. So, yan, sina Lopez, mga ganyan. Actually, sa totoo lang, hindi na ako masyadong updated sa UFC unlike before. Updated pa rin ako, pero not that, yung mga nangyayari below, hindi ko na masyadong nasusundan. May balita pa, di ba? Na baka magkaroon ng super fight. Ituloy nila yung super fight ni GSP pati ni Khabib. GSP? And Khabib? Oo. Mukhang malabo si Khabib. Kasi I think Khabib will forever honor his word about the death of his father. Kasi if he fights in the UFC, baka dun sa ibang organizations. Pero kung malamang baka baka wrestling or jiu-jitsu. BJJ. Baka doon yung yung gawin nila.
Pero yung sa UFC, malabo yun. Parehas retired na yung dalawa eh. Di ba? Pero that would, kasi pag ginawa ni Khabib yun, that would ultimately parang breaking his word about his father. Diba? He might break his word on other, parang tough sell na nga, at least for me, ang impression ko kay Khabib, if he publicly says something tapos he breaks that promise, medyo tough sell na sa akin yun eh. Pero posible. Kung let's say, baka laki ng babayad sa kanya, baka gawin niya. Pero kung involving his father, tingin ko yun ang talagang red line niya na hindi ko gagawin yan. Kasi ano na yung airpot niya eh. Di ba? Kahit gaano ka laking pera ihanin mo dyan, di yun lalaban. Wala na rin ako mapanood ngayon na na laban. I mean, I haven't been really following UFC ever since late 2019, mga ganun. Hindi na for me, hindi na siya katulad before. Maybe iba lang talaga yung influence ko. Hindi na talaga siya katulad before. If you're looking for yung mga Randy Couture, hindi na talaga. Oh. Matagal nang hindi. Okay, but the product is still good. Iba na nga lang talaga. Kasi yung time ng halimbawa, yung Conor, ika-categorize ko yan siguro yung UFC 1 siguro until Zuffa. So yun yung isang era. Ilap na natin. For sure may mga partitions pa rin yun, pero ilap na natin yun. Yun yung Dark Ages, di ba? Oo. Pre-Zuffa days. Tapos from Ultimate Fighter 1 until siguro kay Lesnar. Lesnar or Tito? Pwede sige. Tito muna. Tito muna, tama. Tito muna, diba? Tapos Tito. sabay kay Chuck Liddell until kay until matalo siya. Chuck Liddell, Tito. Kumbaga, Rampage. Siguro pwede na nga nating i-lump na yun. Parang from Bonnar, Ultimate Fighter 1 until sabihin natin yung Pride Invasion. Hindi. Hindi Pride Invasion. Yung acquisition ng Strike Force at saka ng pwede din. Yun. Siguro hanggang doon. Pwede nating more or less may mga partitions pa rin yun. Pero more or less same era ng stars. Diba? Sina Griffin, sina Chuck Liddell, Tito, sina Rampage. Pero may overlap pa rin yun ng Pride eh. Diba? So, meron pa rin. So, Dan Henderson, Bocha. Ganyan, 'di ba? Yung mga heavyweight halos sa sa UFC ang mga naglalaro sina Matt Hughes, ganyan. Yun. Yan so, yung rising ni yung pag-rising GSP before. Yan, BJ Penn. So after the acquisition, siguro hanggang na yan. Pwede mo na sigurong ilang hanggang dun sa nabenta yung UFC. Pwede din. Yun. Hanggang dun. Ano ba yun? Mga 2015. Mga ganun, 16, di ba? 16 na ba? Di maiksi pa lang yun. Binenta nila yung UFC sa pangalan nito? Sa yung publicly in-announce din. Publicly, di ba in-announce nung nung brothers na okay, step away na rin kami dito na namin yun. After year. Ano yung mga 2018 ba yun? Teka. Fact check that shit. When? UFC acquisition. UFC sold Paramount. Hindi pa Paramount. Sa WME-IMG 2016. Ayun. So 2016 champion pa si Ronda nito. Diba? Ayun, yung era nung pagpasok din ng mga babae. Yung sinabi ni Dana White na you will never see women fighting in the UFC. Pero tingin ko yan din yung year na nag-retire si Ronda di ba?
Mm. Yan yung natalo siya ng ano eh, Ni Holly ng ni tao dito ni Amanda Nunes. So siguro teka, pero tuloy pa rin yung ano eh. For me hindi pa yan ng third era ng UFC. So from Strike Force acquisition, merger, siguro hanggang COVID. Hmm. Yun, nung nagkaroon ng COVID, bagong ano na yun, after that, nag-iba na yung era ulit eh. Pumasok na yung mga Dagestani, 'di ba? Na-overrun ng mga Dagestani yung ano eh, UFC. Yun ang medyo hindi ganun ka doon talaga nag-iba yung product. For me doon mukhang nag-iba yung product. Kasi dumami yung Dagestani tapos nawala si Mang Kanor. Ang naging superstars si Ayun na, ano, yan sila na, Khabib na. nagsimula ang nag-take after Conor was ano eh, sina Adesanya, yan, 'di ba? Si Khabib hindi na nag-retire din siya soon after beating Conor, 'di ba? Pero yung So, mga teammates niya, 'di ba, Pocha? Tapos eventually nag-rise si Pereira. Si Pereira tsaka si Topuria ngayon recently lang naging naging sikat talaga eh. Akala ko nga eh, si Topuria will be the next, for me, the next BJ Penn. Yun yung BJ tingin Penn? sa kanya, yung dominant lagi. Until nakita ko to. Okay. Tao Grabe. nga siya. Tao pa rin siya. Oo. Nakakatakot naman talaga si Topuria, 'di ba? Oo. Grabe Kaya, yung si Topuria. ano yan? What do you call this? It's out of character loss. Oo. At saka pero I think he took the loss as best as He could. humanly Hmm. possible, 'di ba? Yung mental strength niya malakas pa rin talaga. He just really got booked. 'Di ba? He just really got Patong-patong problema din eh. Oo. Pero tingin ko ewan ko tingin ko talagang kinasihan din talaga Dahil ng nasa makeup White House. Gloria. Si Justin Gaethje nung araw na yun. Hindi ko posible Posible din. I mean, kasi week ganito Hmm. ewan ko maybe it's his destiny to represent the United States So, yun that nga. day. Oo. Kasi kung natalo siya ni Paddy, Nakakahiya. kung natalo siya ni Paddy, maglalaban sa White House si Paddy tsaka si Topuria, hindi Amerikano. 'Di ba? Walang Amerikano dun sa main event. 'Di ba? So, tingin ko bigyan ng Amerika na magkaroon ng American Manalo. champion. Oo. For the longest time. Tagal kasi nang wala eh. Kasi beating Paddy is already unexpected for Justin Gaethje. Mas unexpected yung kay Topuria. Di ba? So, kumbaga kasi parang, sinuwerte ka, nakalagpas kay Paddy. Tapos Topuria, ngayon, hindi si ka mananalo. Topuria, nako, wala na. Sorry ka na lang, di ba, sa White House. Ewan ko. hindi mo pwedeng sabihin na binenta ni Topuria yun. No. Gulpi siya di ba? Question. Kung sa tingin mong prime na ito yung probably scenario, prime na Dustin Poirier versus prime na Ilia Topuria. Justin Poirier? I don't know. Actually, I've never been a big Dustin Poirier fan. Fan ako niya pero hindi siya, mas gusto ko si Gaethje, mas gusto ko si Conor, mas gusto ko si Eddie Alvarez, mas gusto ko pa sa kanya. Si Eddie Alvarez. Mga sayang. Oo, sino ba mga kasabayan nila? Yung mga ganun, mga kasabayan niya. Si Mighty Mouse.
Hindi, sa division niya. Si Islam, di ko masyadong gusto kasi ano siya, medyo I don't know Kuya medyo Slam. boring siya. Hindi boring as in kasi highly technical ng wrestling eh. Wala Pero siyang if you wala siyang explosiveness. oo, hindi siya entertaining. Hindi siya may entertaining pa rin pero hindi kasing Hindi yung high octane action na hinahanap mo talaga sa isang fighter. ibang klaseng entertainment yung ano niya, yung bigay niya. Hindi katulad nung pag may laban si Justin Gaethje, di ba? Para sa akin kasi ang GOAT ng ng mga exciting na laban talaga si Justin Gaethje, eh. Di ba? Para sa akin siya may pinaka walang Justin Gaethje na laban na boring. Either nagulpi siya, kahit talo siya, maganda yung laban for sure. Yung bata na John Jones for me. Sa'yo, ang pinaka-exciting. Kasi kakaiba si Jones before, di ba? Nung lalo nung pumasok siya. Yung pagtalo niya kaya, nalala mo, yung kay Brandon Vera. Unexpected yun for me. Talaga? Oo. Kasi, syempre, you're expecting na Brandon will put up a fight. Pero what nangyari sa laban na yun? Injured pa siya afterwards. Kaya nga. Actually, kung sa domination, hindi ko sinasabing GOAT, as in GOAT talaga si sa exciting fight lang. Yeah, exciting. Sa mga exciting fights lang. Kung talagang GOAT, as in GOAT, John Jones yung talaga. Pero ang sa akin kasi, kung sa pagiging exciting fight, si Jones kasi laging dominante eh. Si Justin kasi nabubugbog din. Alam mo 'yun? So merong excitement, merong yung babawi ka o yung kaya underdog na meron siyang Rocky moment. May Rocky moment ka sa laban eh. Si John Jones kasi wala eh, masyado siyang dominant. 'Di ba? Spectacular yung mga moves niya, the way he finishes people. Pero wala aside from the Alex ano yun? Yung nakalaban niya, Gustafsson. Aside from that and some moments during Lyoto Machida fight pre. But that was only one round. One round lang yun. Tapos denominate niya na afterwards. Standing choke ang pocha. Doon ako Tapos binitawan lang basta, di ba? Tsaka yung who's the parang Spanish yung tsura may Latino si Dominic. Dominic, ano yun? Basta yun. Yun. Dominic Reyes. Yun. Do you think yung laban ngayon yung pinapropose sa laban ni Alex saka ni John ngayon is going to be dead in the water na after this despite na meron si Alex? Ano? Dead in the water na yun, yung sinasuggest na ng laban ni Alex, Alex Pereira pati John Jones. Dahil dito sa performance niya, Malabo na yun in the near future. Pwedeng maglaban yan, baka matanda na sila. Jones matanda na nga ngayon, di ba? No. Well, hindi pa naman. Parang wala pa namang 45 si John Jones. Kaka 40 lang niya yata. Yeah. 40 pa lang niya. Pero for the age of fighting, matanda na yun. Oo. Pero heavyweight naman sila eh. Mas may TC yung heavyweights eh. Sa bagay. Di ba? Power is the last to go nga daw, di ba? Si Pacquiao nga, lalaban pa rin eh. Sino kalaban niya? Dapat si Mayweather, kaso tumakbo naman si Mayweather sa laban. Gago si Mayweather eh. Diba? Pero malay mo, lumaban pa ng Who do you want to see fight? Who do you want to see fight this time around? Kay Pacquiao? No, I mean in general. Ano biging fight mo ngayon? Wala na, nangyari na eh. Yung Topuria. Gusto ko makitang matalo si Topuria o kaya may adversity. Ganon. Isa yun. Kumbaga, sobra na nga yung nangyari sa kanya di ba? Tapos from Justin Gaethje pa. Tapos si Pereira, medyo
Gusto kong makita sana na maging champion si Pereira sa No. sa heavyweight. But that's not gonna happen anytime soon again. Ngayon, si Conor gusto... alam mo, napanaginipan ko pa yan, napanaginipan ko pa na may laban na si Conor. Tapos Kanino? parang Kanino? itong kahapon napanaginipan ko. Parang nagnap ako nung hapon, napanaginipan ko siya. Kaya sabi ko, mananalo si Conor. Yung pala. Wala. No one expected that loss talaga kung tutusin. There's no one expecting that kind of loss galing kay Conor McGregor. That kind of loss. Pero anything happens in MMA or even fight, any fight anything fight related talaga pwede manalo. Pwede manalo, pwede matalo kahit sobrang stacked ka ba, which is proven naman throughout history. Hindi yung lagi mataas yung yung rankings or yung magaling lagi ang nanalo. Yan, yung for example yung paborito ko, si GSP, di ba? Pati si Matt Serra. Yun na lang Ganun na lang Yun talaga. Pero nung bumalik si GSP sa Matt Serra, total domination yung ginawa niya kay Matt Serra yung second fight nila. Oo. Murado. Grabe nakita mo yung pagka-bounce ni nung paa ni di ba? Ayan, tingnan mo yan. Ang sama talaga di ba? Yung unang Pero alam niya na di ba? No. Alam na ni Conor talaga. Ramdaman na. Ayan Ayun wala na. Doon pa lang wala na. Oh my God. Ang Conor, ano ba yan? Ang Conor. Gayahin na lang yung impersonator niya. Wow! Sana gayahin niya, Pag gano'n niya. Di ba, yung way ni Conor, ginawa niya, gumanon din siya Gumanon siya Gusto ko nga kung may panahon lang ako mag-AI generation nga. Gawin mo, pwede naman. Grabe, sayang. Pero kung tumama yun, kung tumama yun, hindi malabong tumama yun kasi ang galing. Madaling telegraph move yun kung tutusin ang lakas masyadong magaling si Max para tumama yun sa ganung kalayo. Hindi. It's impossible. It's too Si Max din, malapit na rin mag-retire to. Oo nga Di ba? Sus Maria. Nakakainis. Sino ba to? Nakita mo yung ring girl si Sophie Cunningham. Yung sa WNBA. Siya yung nag-ring girl Siya ba? Oo. Dito sa laban ni nagano siya. So, maganda si Sophie Cunningham. Oo, tapos Tuwan-tuwa ako dun sa meme na yun. May send nga kasi. yung tumuturo. Di ba, may simple job siya sa sa The Odyssey. Ito. May send ako sa'yo. Teka. Yeah. Teka. Ay, nakita ko na yan. Yan yung Teka, mamaya makikita natin. Ito muna natin, si Sophie. Meron siyang ginawa niya rin yung, alam mo bakit siya, nakita mo yung meme niya, yung viral moment niya, yung tumuturo-turo. Hindi ko nga magets ng una kung ano yun Oo. May kinalaman yata sa play. Pero kilala mo si Sophie Cunningham. WNBA. Kaya, point guard siya. Siya yung hindi siya point guard. Ano siya? Baka forward siya or shooting forward. Pero sumikat siya. Well, sikat na siya before by WNBA standards. Pero sumikat siya noong naging enforcer siya ni Caitlin Clark. Kilala si Caitlin Clark. Caitlin Clark. 'Di ba? Si Caitlin Clark yung the biggest WNBA player ever.